Maligayang pagdating sa lahat ng ating mga kababayan at minamahal na mga mambabasa ng ang kasal ng hipag ko at pinagbawalan ako ng pamilya ng asawa ko ng plato at kutsara. Nilibak pa ako ng biyenan ko. Sinabing ang dukha at hamak na katulad ko ay hindi karapat-dapat na maupo sa mesa. Hindi ako nakipagtalo. Tumayo lang ako ng dahan-dahan, lumingon sa mesa ng mga pangunahing panauhin kung saan naroon ang mga makapangyarihang tao at sa loob ng puso ko, sinabi ko, "Inay, ikaw na ang gumalaw." Hawak ko ang bisig ni Daniel habang pumasok kami sa magandang bulwagan ng 5 bituin na hotel sa lungsod. Ang mga chandelier na kristal ay nagbitin parang mga bituin mula sa kisame, nagpapakislap sa makinang na marmol na sahig. Maririnig ang magaang na musika. Ang tawanan at ingay ng mga panauhin lahat ay humihimok ng isang kapaligiran na puno ng kasiyahan at elegansya. Ngayon ang masayang araw ng kasal ni Rico, ang kapatid na lalaki ni Daniel, at kahit papaano ay may naramdaman akong kaunting saya sa dibdib ko, sapagkat kami man ay iisang pamilya na. Ngunit ang maliit na saya kong iyon ay mabilis na napatay nang mapansin kami ng biyenan ko, si Barang de la Cruz. Nakatayo siya at nakikipag-usap sa ilang mga kaibigan na mukhang mayaman at makapangyarihan. Nakasuot siya ng mahal na terno na tela at ang leeg niya ay puno ng ginto at alahas. Pagkakita niya sa akin, ang ngiti sa labi niya ay biglang nawala, pinalitan ng panggagaya at maingat na tingin mula ulo hanggang paa. Alam ko na naman, sisimulan na niya ang problema. Iyan ang anak kong lalaki at ang kanyang asawa, sabi niya sa mga kasama niya, ngunit wala ni katiting na pagmamalaki sa boses niya. Si Ligaya, iyan, tignan nga ninyo siya, mukhang probinsyana, walang alam sa damit. Sinabihan ko na siyang magbihis ng maayos para sa isang mahalagang okasyon na katulad nito na kumakatawan sa pamilya namin. Ngunit narito pa rin siyang nakadamit ng simpleng ganyan. Talagang wala siyang respeto sa aming pangalan. Ibinaba ko ang aking ulo. Mahigpit na niyakap ang aking maleta. Ang baro at saya kong may kulay na berdeng esmeralda ay pinili mismo ng aking inay. Pinili pa niya ang tela at pinapunta ako sa pinakamahusay na mananahi sa Maynila. Sinabi ng aking inay, "Hindi kailangang magpakita ng kayamanan, anak. Ang pagiging elegante at disente ay sapat na." Ngunit sa mata ng aking biyenan, baka ang totoong kagandahan ay pag-aapak ng ginto at brilyante sa buong katawan. Dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang aking kamay at bumubulong sa aking tainga. "Huwag mong pansinin, Ligaya. Ganyan lang si nanay, walang ibig sabihin. Huwag kang magalala, ganyan na lagi." Sa tuwing nangungusap ang biyenan ko ng may kapaitan, si Daniel ay may isang linya lamang para aliwin ako. Siya ay isang mabuting lalaki, isang matapat na anak, ngunit ang kanyang kabutihan ay naging kahinaan din, kaya't sa maraming pagkakataon ay naiwan akong mag-isa na tinitiis ang kalupitan ng kanyang ina. Lumapit kami sa mesa ng pamilya. Ang biyenan kong si Tatay Ernesto ay yumukod lang ng formal at walang nararamdamang pagbati, habang si Barang ay nagkunwaring hindi ko nandoon lumingon sa iba pang mga panauhin na parang malaking tao. Nagsimula na ang pagdiriwang at isa-isang umupo ang mga tao sa kani-kanilang mesa. Tumingin ako sa paligid, bawat mesa ay may kumpleto ng kutsara, tinidor, plato at baso, maliban sa lugar ko. Tumingin ako nang may pagtataka kay Daniel. Ngit-ngit din siya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nauna na ang biyenan ko. Sinadya niyang magsalita ng malakas para marinig ng lahat. "Ay nako, baka nalimutan yung para sa kanya. Hintayin ko na lang at kukunin ko." Sino ba naman ang gustong lumabas sa probinsya na wala pang magawa kundi kumain? Dumating dito para sa kasal ng anak ko, hindi para dito para kumain ng libre. Bawat salitang lumagpas sa labi niya ay parang kutsilyo na nagtataga sa aking dangal. Tumataas ang dugo ko, mainit ang mukha ko. Naramdaman ko ang mga tingin ng habag, pag-usisa at maging panunuya mula sa mga taong nakapaligid sa aming mesa. Tumingin ako kay Daniel, nakiusap ang mga mata ko na magsalita siya para sa kanyang asawa.
Ngunit hindi. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hinila ang aking kamay, at muli na naman ang parehong salita. Wala lang yan, Ligaya. Abala lang si nanay, nakalimutan siguro. Tiyagin mo na lang para mapayapa tayo. Mapayapa, napakalalayo ng dalawang salitang iyon para sa akin. Mula nang maging bahagi ng pamilyang ito, hindi ko na mabilang ang bilang ng oras na tiniis ko ang lahat. Ang biyenan ko ay lagi na lang naniniwalang ang aking inay, si Gloria Santos, ay isang simpleng nagbebentang tao sa palengke, walang malaking ginagawa. Hindi niya alam na ang aking inay ay di nagpapakita ng kayamanan hindi dahil wala siyang maipagmamalaki, kundi dahil hindi siya mahilig sa palabas. Ang ganitong mababang pagtingin sa aking inay ay naging dahilan para tratuhin niya ako ng marahas. Naniniwala siya na ang pakikisal ko kay Daniel ay isang malaking kapalaran para sa akin na ang isang tulad ko ay dapat na mapagpakumbabain at maging mapagtalima. Nanahimik ako. Nagsikap na gampanan ang tungkulin ng isang mabuting manugang, ngunit ang bawat pagtitiis ay may hangganan din nito. Ngayon, dito, sa lugar na ito, naabot na ang hangganan. Umupo ako roon sa gitna ng katatawanan, ingay ng mga baso at plato, at naramdaman ko ang aking puso na walang laman at malamig. Patuloy na nagpapalingid-lingid sa aking isipan ang mga salita ng aking biyenan, tumatarak sa aking kaloob-looban, nagpupukaw ng isang pagkabigo na hindi pa ako nakaranas noon. Hindi na ako nahiyang maramdaman, wala na ring lungkot. Sa halip, isang determinasyon ang unti-unting nabubuo sa loob ko. Tumingin ako kay Daniel, gawa-gawa niyang naglalagay ng pagkain sa aking plato, nagkukunwaring walang naganap. Hindi ako niya tinitingnan. Malamang alam niya rin na hindi niya nagawa ang tungkulin niya bilang asawa. Natatakot siyang makita ang disappointment sa aking mga mata. Ngunit ang kanyang pagtahimik at pag-iwas sa sandaling ito ay lalong nagpalakas ng aking loob. Hindi na ako maaaring umasa sa kanya. Kailangan kong ibalik ang aking sariling dangal at ang dangal ng aking inay. Naisip ko ang aking inay. Naroon siya sa salusalo na ito kung saan man. Malamang nasa mesa ng mga business partner ng kumpanya ni Rico. Lagi niyang itinuturo sa akin ang pagiging mapagkumbaba, ang pakikitungo sa kapwa. Ngunit sinabi rin niya na ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang hayaang tapak-tapakan ka ng kapwa. Hindi niya alam na ang kanyang anak ay nagdurusa sa nakakahiyang sandaling ito. At alam ko, kung malalaman niya, hindi niya ako pababayaang mag-isa. Isang kaisipan ang biglang lumitaw sa aking isip. Panahon na para malaman ng pamilyang ito ang totoo. Nagbigay sila sa kanilang sarili ng karapatang humusga at hamakin ang kapwa batay sa mababaw nilang pananaw. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung gaano kaliit ang mundo na kanilang ipinagmamalaki kumpara sa mundo ng aking inay. Hindi ko na kayang tiisin pa. Bawat segundo na umupo ako rito ay parang pahirap. Maingat kong ibinaba ang aking tinidor kahit patumingin sa akin si Daniel ng may pagtataka. Huminga ako ng malalim para maging maayos ang aking paghinga na medyo mabilis na. Hindi ko gusto ang magkilos sa gitna ng galit. Ang gagawin ko ay isang malinaw at may layuning aksyon. Isang malinaw na pahayag. Dahan-dahang tumayo ako. Muli na namang napunta sa akin ang lahat ng tingin sa mesa. Nagngisi si Barang ng may pangungutya. Inaakala niya siguro na aalis na ako nang nagdadalamhati. Siguradong sa kanyang isip, nanalo na siya. Ngunit hindi siya ang tinitingnan ko. Ang aking mga mata ay nakatutok sa pangunahing mesa ng pagdiriwang kung saan naroon ang pinakamahalagang mga panauhin. Nakita ko ang aking inay, naroroon siya roon, tahimik at mahinahon, nakikipag-usap sa isang lalaking may puting buhok na mukhang isang mataas na opisyal. Ang kaanyuan ng aking inay ay nagtatanglaw ng dignidad at kapangyarihan nang hindi kailangan ng mahal na alahas o magarbong damit. Sa isang sandali ng katahimikan ng salusalo nang matapos ang isang programa ng MC, nagpadinig ako ng boses, hindi masyadong malakas, ngunit sapat na para marinig ng mga taong malapit at higit sa lahat, sapat para marinig ng aking inay. Inay, ang tawag ko ay nagputol ng maikling katahimikan. Nagulat ang buong pamilya ni Daniel.
Hinila ni Daniel ang aking kamay at nagbulong, "Ligaya, anong ginagawa mo? Umupo ka na." Ang biyenan ko ay napalaki ang mga mata sa grabeng pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang ang manugang na kanyang lagi na lang nilalapastangan ay mangangahas gumawa ng isang bagay na nakakaakit ng atensyon na ganito. Malamang ang kanyang isipan ay napupunta sa kung sino ang tinatawagan ko, ngunit hindi na iyon mahalaga sa akin. Ang aking mga mata ay nakaratay sa aking inay at narinig niya ako. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay malambing na naghahanap sa akin sa kalagitnaan ng maraming tao. Nang magtagpo ang aming mga tingin, alam ko na hindi na ako nag-iisa. Nang dahan-dahan tumayo ang aking inay, si Gloria Santos, parang huminto rin ang buong mesa sa kanyang galaw. Ang lalaking nakikipag-usap sa kanya ay nagmadaling tumayo rin. Ang iba pang mga taong nakasakop sa mesa ay sabay-sabay na humarap sa kanya. Yumukod ang aking inay nang bahagya sa kanila, parang isang pansamantalang paghingi ng paumanhin, at pagkatapos ay mahinahon siyang naglakad patungo sa aming mesa. Bawat hakbang ng aking inay ay puno ng karisma at kumpiyansa. Ang simpleng barong Tagalog na telang may kulay ube na kanyang suot ay nagtampok ng kanyang figura at pagkatao. Hindi siya kailangan ng nakasisilaw na alahas dahil ang kanyang sarili ay siya nang pinakamahalaga. Nagsimulang mangyari ang isang kakaibang bagay habang nilalakad ng inay ang haba ng bulwagan. Ang manager ng 5 bituin na hotel na ito na kanina pa sumisigaw at naguutos sa mga empleyado ay biglang nagmadaling lumapit, yumuko ng mababa at may paggalang. "Ma'am Gloria, may hindi po ba kayong kinalulugdan?" Bahagya lang umiling ang aking inay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa akin. Ang pamilya ni Daniel ngayon ay talagang naguluhan. Ang aking biyenan ay bumilatag ang bibig, ang kanyang mga matang palaging mapanuri ay ngayon ay puno lamang ng pagtataka at pagkalito. Ang biyenan kong si Tatay Ernesto, na palaging nagpapanatili ng seryosong mukha, ay hindi rin makatago ng pagkamangha. Si Rico, ang bagong asawang lalaki, at ang kanyang bagong asawang babae ay nagtinan, nangitim ang mukha, at si Daniel na nakatayo sa tabi ko ay nagbago ang mukha ngayon ay pagtingin, tapos pagtingin sa lalaking papalapit. Ang lalaking palagi niyang tinatawag na biyenan, ngunit hindi niya tunay na nakikilala. Lumapit ang aking inay sa aming mesa. Ang mga nakaupo na kamag-anak ni Daniel sa paligid namin ay naramdaman ang kakaibang simbuyo ng hangin. Nanahimik sila. Wala nang nagsalita kahit isa. "May nangyari ba, anak?" Malambing na tanong ng inay ko. Ang kanyang matagal na kamay ay inilagay sa aking balikat. Bago pa man ako makasagot, ang aking biyenan ay nagsimulang magsalita, ngunit hindi na sa parehong tone ng kanyang panghahamak. Nanginginig na ngayon ang boses niya, puno ng pag-aalangan. "Kumusta po, ate? Kayo po ba ang inay ni Ligaya?" Lumingon ang aking inay kay Barang de la Cruz, isang pagtingin na mahinahon ngunit nagdadala ng di nakikitang presyon. "Oo, ako si Gloria, ang inay ni Ligaya. Kayo po si Barang, ang inay ni Daniel." "Oo po, tama po." Sa sandaling iyon, ang ilang mataas na opisyal ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Rico, mga taong kasama ng aking inay sa mesa, ay maingat na lumapit din. Ang isa sa kanila, malamang ang direktong boss ni Rico, ay magalang na yumuko sa aking inay. "Kumusta po, Ma'am Gloria? Hindi namin inaasahang makikita kayo dito. Kayo pala ang inay ni Ma'am Ligaya," ang hipag ni Rico. Ang aking biyenan, nang marinig ito, ay nawalan ng lahat ng kulay sa mukha. Doon niya unang natunton ang lahat. Ang babaeng palagi niyang pinagtutukuran bilang simpleng nagbebenta sa palengke, bilang probinsyana at hamak, ay siya palang si Gloria Santos, ang CEO ng Santos Group of Companies, isang kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at ang pinakamahalagang strategic partner ng kumpanya ni Rico, ang partnership na kailangan nilang ingatan ng higit sa lahat. Ang malaking kontrata na kamakailan lang ay pinirmahan ni Rico, ang bagay na nagbigay sa kanya ng kakayahang magdaos ng ganitong magarang kasal ay naaprubahan dahil sa pagsang-ayon ng aking inay. Ang pamilya ng aking asawa ngayon
ay lubhang nahindik na natuklasan ang katotohanan ito. Hindi lang nila nilapastangan ang isang manugang, nilapastangan nila ang isang taong may kakayahang tukuyin ang kapalaran ng kanilang pabrika ng pangarap. Ang pagyayabang ay naging takot at kitang-kita ito sa mukha ng bawat isa. Ang aking inay ay hindi na nagsalita pa sa kanila. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pighati. Tumingin siya sa aking lugar sa mesa, walang plato, walang kutsara, walang tinidor, at naunawaan niya ang lahat. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag sa kanya. Nakita niya ang buong kahihiyan na tiniis ng kanyang anak. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa anumang salita ng galit. Nakapal ang hangin sa paligid, tanging ang mahinang pagagos ng aircon at mabilis na tibok ng puso ng mga nagkamaling manghamak ang maririnig. Malambing na pinisil ng inay ang aking balikat, isang tahimik na pagpapanatag. Pagkatapos, lumingon siya ng diretso sa aking biyenan. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may kalamig na matalim. Barang, narinig ko na pinaghandaan rin ng kasal ni Rico ang kanyang kuya at hipag. Tanda nito, mayroon palang malasakit sa mag-asawang iyon. Siguro, palapit na ang kanilang mabuting kalagayan kaya't natulungan ang bata. Nagulat ang aking biyenan, hindi niya alam kung saan papunta ang pag-uusap. Nagmamadali siyang tumawa ng peke at kumaway. Ay, wala namang malaki roon ate. Nagmamahal lang ang kapatid sa kapatid. Wala hong ibig sabihin, walang malaki. Nagangat ang kilay ng aking inay. Narinig ko kasi na 10,000 pesos. Para sa aming pamilya, hindi ito maliit. Ngunit ang nagtataka sa akin ay bakit may papel na nakasulat na kusang loob na pinirmahan ng aking anak. At pagkatapos, mula sa kanyang maliit na bag, inilabas ng aking inay ang isang papel na nakatiklop at inilagay ito sa mesa. Kahit nakatiklop pa rin ang papel, nang marinig lamang ang nilalaman nito, ang aking biyenan at si Rico ay nangitim ang mukha katulad ng tuyong dahon. Nagulat din si Daniel, lumingon siya sa akin, tapos sa kanyang inay, ang mga mata puno ng pagkalito. Wala siyang alam tungkol sa bagay na ito. Ang nangyari ay ganito. 1 linggo na ang nakalipas. Tinawag ako ng lihim ng biyenan ko sa kanyang kwarto. Nagrereklamo siya tungkol sa malaking gastos ng kasal. Sinabi niyang si Rico ay bago pa lang nagtatrabaho at walang malaking ipon. Binanggit niya na ang tungkulin ng kuya at hipag ay ang tumulong sa mas bata. Sa huli, inilabas niya ang isang nakimot na papel at pinilit akong pumirma. Sinabi niyang para lamang ito sa anyo, para malaman ni Rico kung sino ang nagmahal sa kanya at walang ibang kahulugan. Dahil ayaw kong lumabas ang away sa pamilya at dahil patuloy na sinasabi ni Daniel na sundin ko lang ang nanay para matapos na, ay nagpumilit akong lagdaan ang papel na iyon at tahimik kong kinuha ang aking ipon at ibinigay sa kanya. Hindi ko inakala na malalaman ito ng aking inay at mas hindi ko inakala na magtataglay pa siya ng papel na iyon. Dahan-dahang binuksan ni Magloria ang papel, inilagay ng tuwid sa mesa sa harap ng mga opisyal ng kumpanya na nakatayo roon. Mga Ginoo, hindi ko balak sirain ang masayang okasyong ito, ngunit naniniwala ako na ang salitang kusang loob ay kailangang linawin. Ang aking anak, mula pagkabata hanggang ngayon, ay hindi ko kailanman pinabayaan na magkulang ng anumang bagay. Ang pera para sa kanya ay hindi problema. Ngunit ang paraan ng kanilang pamimilit sa kanya, ito ang isang napakalaking issue ng pagpapahalaga sa tao. Tumingin ang mga boss ni Rico sa papel, pagkatapos ay nagtinansa si Rico at sa kanyang inay nang may disappointment at takot. Sila ay mga negosyante. Nauunawaan nila ang bigat ng relasyon at ang halaga ng tiwala. Ang isang taong kayang pilitin ang kanyang manugang na gumawa ng ganitong bagay ay walang garantiya na hindi siya gagamit ng katulad na paraan sa mga kasosyo sa negosyo. Ang imahe ni Rico, isang batang empleyadong puno ng pangako, ay bigla na lamang gumuho sa harap ng kanyang mga superior. Nanginginig ang aking biyenan, ang labi niya ay gumagalaw ngunit walang lumalabas na malinaw. Heto siya,
Tinitingnan ang papel, tinitingnan ang kanyang anak, pagkatapos ay tinitingnan ang mga makapangyarihang panauhin na nasaksihan ang kahindik-hindik na eksena. Alam niya na nailagay na siya sa dingding. Ang katotohanan ay natuklasan na sa harap ng mga taong kailangan nilang pahalagahan ng higit sa lahat. Ang magarang kasalan ni Rico ay biglang naging isang korte ng hatol at ang akusado ay wala ng iba kundi siya at ang kanyang minamahal na bunsoy. Ang katahimikan ay naging bigat na sinasakal ang aming mesa. Lahat ng tingin ay nakatuon sa aking biyenan. Hinihintay ang isang paliwanag, ngunit ang magagawa niya ay ang ibaba ang ulo, napipiga ang kanyang terno, nanginginig ang buong katawan sa kahihiyan at takot. Ang aking biyenan sa kabilang dako, si Tatay Ernesto, na tahimik sa buong oras na iyon ay nagsalita din, ang boses niya ay puno ng pagod. Barang, anong ginawa mo? Paano nangyari ito? Lumingon siya kay Rico nang may galit. At ikaw rin ang pera ng kasal mo ay galing sa kuya mo at hipag mo. Nagmumog si Rico sa bibig. Hindi ko alam. Sinabi ni nanay na si Ate Ligaya mismo ang nagboluntaryo. Nagboluntaryo? Calmly interjected ng aking inay, pinuputol ang mahina at walang katotohanan na pagtatanggol ni Rico. Ang tono niya ay hindi na mahinahon ngayon, may kahalagahan na. Tingnan mo sa mundong ito, may voluntaryong nagbibigay ba na kailangang sumulat ng papel, lagdaan at lagyan ng fingerprint na parang utang? Barang, sabihin mo sa akin, anong ginawa mo sa aking anak? Ang presyon mula sa aking inay, mula sa mga tingin ng mga opisyal, mula sa galit ng sariling asawa sa wakas, ay bumagsak ang aking biyenan. Tumingala siya. Ang mga luha ay puno ng kanyang mga mata habang tinitingnan ako, ng puno ng galit at pakiusap sa sabay, ngunit malamig na lang ang aking tingin sa kanya, wala na akong habag. Pagod na pagod at sawang-sawa na lang ang naramdaman ko. Humihingi ako ng tawad, halos pinigain niya ang bawat salita. Ang boses niya ay nabibigong magsalita. Kasalanan ko ito. Nagkamali ako ng pag-iisip sa sandaling iyon. Paumanhin po, Ma'am Gloria. Paumanhin, Ligaya. Ang paghingi ng tawad ay huli na at pilitang lumabas. Hindi ito nagmumula sa totoong pagsisisi, kundi isang kinakailangang aksyon para iligtas ang sitwasyon. Alam ng lahat iyon. Alam din ng aking inay. Uminog siya ng ulo. Hindi na nagdagdag pa ng salita tungkol sa bagay na iyon. Lumingon siya sa manager ng hotel na nakatayo na lamang ng walang magawa. Pakiayos lang po ng isang hiwalay na mesa. Gusto kong kumain kasama ang aking anak. Oo po. Pakisundan niyo po, Ma'am at Miss Santos. Nagmadaling yumuko ang manager at mismo ang nanguna sa daan. Hinawakan ng aking inay ang aking kamay at malambing na nagsabi, "Tayo na anak, wala nang masaya rito." Yumuko ako at naramdaman kong natanggal ang libu-libong timbang mula sa aking balikat. Inakay ako ng aking inay, palayo-palayo sa mesang iyon na puno ng pagkukunwari at kaig sa hangin. Hindi na ako lumingon, hindi ko na nais makita ang mukha ni Daniel o ng sinumang miyembro ng pamilya niya. Sa sandaling iyon, ang tanging kailangan ko ay ang aking inay sa tabi ko. Umalis kami, iniwan ang pamilya ni Daniel sa gitna ng kalituhan, hiya at gusot na kanila mismo ang lumikha. Ang kasalan ay nagpapatuloy ang musika, ngunit para sa kanila ang masayang okasyon ay matagal nang natapos. Natanggap nila ang isang napakamahal na aral. Huwag husgahan ang tao sa panlabas na kaanyuan lamang at huwag kailanman hamakin ang kapwa nang hindi mo pa nalalaman kung sino talaga siya. Ngunit nagtatanong ako sa sarili ko, sapat ba ang araling iyon para baguhin ang kanilang puso? Dinala kami ng manager ng hotel sa isang maliit, tahimik at mas marangyang kwarto para kumain malayo sa maingay na kapaligiran sa labas. Isinara ang mabibigat na kahoy na pinto, na tila hinaharangan na rin ang mundong puno ng tsismis at kalkulasyon sa labas. Kami na lamang ng aking inay ang naiwan, at doon lamang naramdaman ko na ang tagal ng nariimbot na sama ng loob ay pumutok na rin. Hindi ako umiyak agad, ngunit ang luha ay kusang bumalong sa aking pisngi. Wala siyang sinabi, tahimik lamang na nag-aalok ng tisyu at pinunasan ang aking luha.
Humingi siya ng mainit na tsaa na bulaklak ang halimuyak ay dahan-dahang kumalat sa hangin at unti-unting nagpatahimik ng aking puso. Maraming tiniis ang aking anak. Hinagod ng aking inay ang aking ulo, ang kanyang boses ay mainit at mapagkandiling. Kasalanan ko rin ito, hindi ko kita binantayan ng maayos. Umiling-iling ako, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, inay. Ako ang may kasalanan, akala ko. Ang pagtitimpi ay nagdudulot ng kapayapaan sa tahanan. Nagkamali ako. Huminga ng malalim ang inay ko at nakatingin sa akin ng may pag-ibig. Hindi ka nagkamali, anak. Sobra ka lamang na mabuti. Ligaya, palagi kang nag-iisip para sa iba, ngunit nakalimot na pangalagaan ang iyong sarili. Lagi ko nang sinasabi sa iyo na maging mapagkumbaba, ngunit nakalimutan ko pang sabihin ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang hayaan ang ibang tao na tapak-tapakan ka. Sa buhay na ito, may mga taong hindi dahil lumayo ka ng isang hakbang ay igagalang kanila. Lalo ka pa nilang aapakan. Ang mga salita ng aking inay ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Tama. Nagkamali ako nang isipin kong ang aking pagtitimpi ay makakatawid sa puso nila, makakakuha ng paggalang, binigyan ko sila ng karapatang saktan ako. Tungkol sa papel na iyon, paano mo nalaman, inay? Tanong ko. Biglang naalala ang aking pagtataka. Bahagyang ngumiti ang aking inay. Ang sekretarya ko ay may kaibigan sa kumpanya ni Rico. Nagkataong narinig niya na ang iyong biyenan ay nagpapagarbong sa lahat ng lugar na ang pinakamatandang manugang ay kusang loob na tumulong. Pinagtaka ito ng aking sekretarya, kaya nag-imbestiga siya at nalaman niya na pinirmahan ka. Pinadala sa akin ang papel, umaasa lamang na malaman ko at mapangalagaan ang aking anak. Kaya pala, sa habang tiniis ko ang lahat ng mag-isa, may mga taong hindi ko kilala na nagmamalasakit sa akin. Naginit ang puso ko. Pagkatapos naming kumain ng kaunti, sinabi ng aking inay na ipapadala niya akong umuwi. Umuwi ka muna, anak. Magpahinga ka. Ang lahat ng natitirang bagay ay aking aasikasuhin. Anuman ang iyong desisyon sa hinaharap, nandito ako sa tabi mo. Niyakap ko ang aking inay ng mahigpit. Matagal ng panahon ang nakalipas nang naramdaman ko na ganito kaliit at ganito kaprotektado ang pakiramdam ko. Ang sasakyan ng aking inay ay tumigil sa harap ng aming kondominium na mataas. Nagpaalam ako sa driver at bumaba. Nang lumingon ako, naroon na si Daniel na naghihintay sa lobby, walang kapayapaan, puno ng pag-aalala, mukhang pagod at kahiya-hiya ang anyo. Nagmadali siyang lumapit. Ligaya, nakauwi ka na. Ayos ka ba? Napatawagan kita, hindi ka sumasagot. Tahimik ko siyang tiningnan at hindi sumagot. Ang aking telepono ay nakalagay sa silent mode mula nang nasa kwartong kumain kami ng aking inay. Nang makita akong tahimik, lalong naguluhan si Daniel. Ligaya, nandyan ako. Pasensya na. Hindi ko alam na gagawin yan ni nanay. Pati ang usapin ng papel totoo, hindi ko talaga alam. Hindi mo alam o hindi mo gustong malaman? Nagsalita na ako sa wakas. Ang aking boses ay kaibang mahinahon. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na sundin ko na lang ang nanay para matapos na? Nagulat si Daniel, hindi niya inakala na tandaan ko pa at banggitin ang salitang iyon. Nagmumog siya sa bibig. Nag-iisip lang naman ako ng simpleng, ngunit biglang nagbago ang tono. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na ang inay mo ay ang CEO, Gloria Santos? Kung nalaman ko, hindi sana dumating sa ganito. Ang tanong niya ay parang isang apoy na nagpahayag ng lahat ng aking tagal na naipon na kabiguan. Tiningnan ko siya ng diretsyo, sa unang pagkakataon, nang hindi umiiwas ng tingin. Kaya ba ang problema ay hindi ang nagkamali ang nanay mo nang hamakin ako, kundi nagkamali siya ng tao? Tama ba, Daniel? Kung ngayon ang inay ko ay isang simpleng nagbebentang tao tulad ng inaakala ng inyong pamilya, dapat ba akong magpatuloy sa pagtitimpi, sumukob sa mga insulto? Hindi ganoong ibig sabihin. Ang katotohanan ay hindi ako nagtatago ng lihim. Nagpatuloy ako.
Malinaw at matatag ang bawat salita. Ang inay ko ay nandoon lagi. Ganoon pa rin siya bilang tao. Ang pamilya mo pati na ikaw ay binigyan ninyo ang inyong sarili ng karapatang humusga, mag-label at hamakin ang iba batay sa inyong maling pagpapalagay. Hinamak ninyo ang inay ko, kaya pakiramdam ninyo ay may karapatang rin kayong hamakin ako. Iyan ang ugat ng lahat ng ito, Daniel. Nanatiling tahimik si Daniel. Hindi niya masagot ang aking mga salita sapagkat ito ay katotohanan, isang bugbog na katotohanang hindi niya mapasinungalingan. Nakatayo siya roon na ibinaba ang ulo. Ang kanyang katahimikan sa sandaling ito ay hindi na inosente pa kundi kabiguan ng isang lalaking hindi pa nagbibinata. Wala na akong ibang gustong sabihin. Lahat ng salita sa sandaling ito ay walang silbi na. Nilampasan ko siya, lumakad patungo sa elevator, at iniwan siya na nag-iisa kasama ang kanyang sariling kaguluhan sa loob. Ang aming relasyon ay malamang may bitak na hindi na maaaring ayusin pa. Lumabas ako mula sa elevator. Tahimik ang mahabang pasilyo. Ang aming unit ay nasa dulo ng pasilyo. Habang papalapit ako, narinig ko ang mga boses mula sa loob, tila mainit at tense ang usapan. Nahulaan ko na ang mga magulang ni Daniel ay nakarating na bago pa ako. Itinulak ko ang pinto. Hindi nakalok. Pumasok ako. Ang unang eksena na nakita ko ay ang aking biyenan na nakaupo sa sofa, mabigat ang mukha. Ang biyenan ko namang si Tatay Ernesto ay paruot parito sa sala, puno ng pag-aalala. Nang makita niya akong dumating, si Barang ay agad na tumayo. Itinuro ang daliri niya sa aking mukha at sumisigaw, "Nakauwi ka na pala? Sinasadya mo ito, hindi ba? Ikaw at ang iyong inay ay nagkasabwat para hiyain ang buong pamilya namin sa kasal ng aking anak. Hindi ba? Ang lohika ng babaeng ito ay nakakaaliw ng kahiya-hiya. Malinaw na siya ang nag-umpisa ng gulo, siya ang humamak sa akin. Ngunit ngayon, kaya niyang baligtarin ang lahat at gawin akong bida ng masama. Ang galit sa loob ko ay kumulo muli, ngunit pinanatag ko ang sarili ko. Sa mga taong hindi handang makinig ng matwid, hindi kapakipakinabang ang galit. Mahinahon kong inilapag ang aking bag, hindi man siya tiningnan. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, nanay. Ang humiya sa pamilya natin ay hindi ako. Matapang ka pa rin ngayon. Sumugod siya. Itinaas ang kamay para sampalin ako, ngunit pinigilan siya ni Tatay Ernesto sa tamang sandali. Tumigil ka na, Barang. Hindi ka ba nahihiya? Gusto mo pa bang mas lumala ang sitwasyon? Nagalit siya sa asawa, ngunit ang kanyang galit ay hindi sapat para takutin si Barang. Kinakampi mo siya? Nakita mo ba ang ginawa nila? Sumigaw si Barang. Manugang na yumayabang sa inay niya para hambalusin ang biyenan. Ito ang resulta ng pag-asawa ng isang lalaking probinsyana. Pagod na akong makipagtalo. Gusto ko lang umuwi sa aking kwarto, isara ang pinto, at matulog ng maayos. Lumayo ako patungo sa aming silid-tulugan. Saan ka pupunta? Dito ka muna. Sumigaw si Barang sa aking likuran. Nagpatuloy ako, ngunit nang mahawakan ko ang hawakan ng pinto, napagtanto ko na nakalock ito mula sa labas. Lumingon ako sa kanya nang may pagtataka. Nagngisi si Barang nang may kasiyahan sa tagumpay. Itinaas niya ang isang kumpol ng susi, kasama na ang susi ng aming kwarto. Mula nang ikasal kami, nais ni Barang na hawakan ang isang set ng susi ng bahay para sa emergency. Sinabi ni Daniel, hayaan na lang para hindi na magway. Iyan ang resulta. Ang bahay na ito ay hindi nagtatanggap sa iyo. Ito ang aking bahay. May karapatang ito, palayasin ka. Lumabas ka. Sa sandaling iyon, dumating din si Daniel. Nang makita ang panaong eksena, nagmadali siyang pumasok. Nanay, anong ginagawa mo? Bakit nakalock ang pintuan ng silid ko at ligaya? Itatanong mo pa. Tignan mo ang iyong asawa, nakipagsabwat ito sa labas para hiyain ang nanay mo. Ikaw ang anak ko. O siya. Kailangan kang pumili. Iniabot ng kanyang inay ang kumpol ng susi sa harap ni Daniel. Nahirapan si Daniel. Tinitingnan ang ina, tinitingnan ako. Nanay, unti-unting pag-usapan natin. Huwag maliban kung luluhod siya at hihinging tawad, huwag mangyaring makapasok sa kwartong iyon. Tiningnan ko ang eksena sa harap ko.
Malamig ang aking puso. Ang lalaking minahal ko, nakatayo ngayon sa pagitan ng asawa at ng ina, nag-aatubili parang bata. Wala siyang lakas para iprotektahan ang asawa at walang determinasyon para magsalita ng katotohanang makatarungan. Hindi ko na siya hihintayin pa. Hindi ako magmamakaawa, hindi makikipagtalo. Mahinahon kong inilabas ang aking telepono mula sa bag, hinanap sa contacts ang serbisyo ng locksmith na available 24 oras na ilang beses ko nang nahanapan. Pinindot ko ang call button ng harapan ng buong pamilya nila. Alo, may available po ba kayong locksmith sa aming address? Malinaw at malakas ang binigkas ko ng address ng bahay. Nagulat ang 3 miyembro ng pamilyang De La Cruz. Malaki ang mga mata ng biyenan ko. Hindi siya makapaniwalang ganito ko iyon gagawin. Akala niya ay iiyak ako, mananalangin, maatim sa desisyon ng anak niya. Hindi niya inasahan na kaya kong tahimik na resolbahin ang problema ng mag-isa. Ikaw, nagmumug siya. Bakit ako hindi? Ibinaba ko ang telepono, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Tirahan ko rin ito. May karapatang makapasok sa aking kwarto. Kung hindi mo bubuksan, hihiling ako sa iba na gawin. Ang aking katahimikan ay lalo lang nagpagalit sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Alam niya na ang ligaya ngayon ay hindi na ang manugang na maaari niyang dayain. Mga 20 minuto pa tumunog ang doorbell. Dumating ang locksmith. Binuksan ni Daniel ang pintuan, nandoon pa rin ang pagkalito at kahihiyan sa kanyang mukha. Ang batang locksmith ay pumasok, nagulat sa tensyon ng kapaligiran, ngunit mabilis niyang isinabi ang propesyonal niyang paraan. Kumusta po? Kayo ba ang tumawag? Alin pong pintuan? Ito po. Itinuro ko ang kwarto namin. Umupo ang aking biyenan sa sofa nang may puot sa mukha, ngunit wala nang lumalabas sa bibig niya. Hindi niya akala na gagawin ko ang bagay hanggang dito. Sanay siya na nagtitiis ako, natahimik para sa kapayapaan. Tinangkilik ng biyenan ko ang pangalan ni Tatay Ernesto, nagiling ito ng mapagod at pumasok sa sarili niyang kwarto, matunog na isinara ang pinto. Mabilis na nagtrabaho ang locksmith, ilang sandali lamang. Tik na buksan na ang pintuan, pinalitan niya ng bago ang lock at ibinigay sa akin ang bagong susi. Lahat ay ULM 500 na po, ate. Nagbayad ako at nagpasalamat. Pagkatapos, lumabas ang locksmith, 3 tao na lang kami sa sala. Katahimikan, kakaibang katahimikan. Tumingin sa akin si Daniel, masalimuot ang kanyang tingin, may paninisi, may kawalan ng kakayahan. Hindi mo kailangang gawing ganito ang lahat. Sabi niya, nang mahinahon. Ang gumawa nito ng ganito ay hindi ako. Sumagot ako at wala na akong ibinulong pa. Diretso akong pumasok sa silid at isinara ang pinto. Sa pagkakataong ito, ako na ang nag-lock mula sa loob. Sumisinag ang aking likod sa pinto, naglabas ng mahabang hininga. Pagod na pagod ang buong katawan ko. Napakaraming nangyari ngayon. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto, pamilyar ang lahat. Puno ng mga alaala ng 2 mag-asawa simula noong bago pa lang kami. Ngunit ngayon, hindi ko na naramdaman ang init ng lugar na ito. Parang iba na malayo at walang laman. Lumapit ako sa aparador, inilabas ang damit pang tulog para maligo, ngunit nang ibuksan ko ang pinto ng aparador, isang masamang pakiramdam ang biglang dumating. Ang aking mga mata ay kusang napunta sa maliit na kahon na nasa dulo ng sulok sa ilalim ng mga damit na hindi masyadong isinusuot. Doon ko iniipon ang aming joint savings book, ang 100,000 na pinaghirapan naming maiipon ng 2 mag-asawa sa loob ng 2 taon ng kasal. Mabilis na kumabog ang aking puso. Inukab ko ang aking kamay papasok. Nahawakan ko ang kahon, ngunit kakaibang magaan ito. Kinuha ko ang kahon, binuksan ng may nanginginig na mga kamay. Walang laman. Ang savings book ay nawala. Sa sandaling iyon, walang nilalaman ang aking isipan. Naupo ako sa sahig, hawak pa rin ang walang lamang kahon. Nagsimulang magugnay-ugnay ang mga bagay sa aking isip. Ang sadyang pagpapahiya ng biyenan sa kasalan, ang pagkalak ng pinto ng kwarto, ang pagiging maalwan at masaya ng kanyang reaksyon
kahit nagalit siya. Hindi ito basta galit lamang. Nakalak siya ng pinto, hindi para palayasin ako, kundi para pigilan akong pumasok sa kwarto, para maiwasan akong matuklasan ang bagay na ito. O baka kailangan niya ng oras para gumawa ng isang bagay, 100,000 delo. Hindi malaki para sa aking inay, ngunit para sa mag-asawa naming dalawa, iyon ang lahat ng aming mayroon. Iyon ang pawis, luha, at mga pangarap, mga plano para sa hinaharap. At ngayon, nawala na. Alam ko kung sino ang kumuha. Bukod sa akin at kay Daniel, si Barang lamang ang may hawak ng susi sa kwarto na ito. Sumiklab ang galit sa loob ko, tinalo ang pagod at kalungkutan, hindi lang iniinsulto at pinipilitan niya ako, ninakaw pa niya ang aming pera, ang pera ng kanyang sariling anak at manugang. Ang ginawa niyang ito ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng moralidad at pag-ibig sa pamilya. Tumayo ako, hawak ang walang lamang kahon, binuksan ang pintuan at lumabas. Kailangang linawin ang usaping ito. Hindi na ako titigil. Hindi na. Kailanman. Lumabas ako sa sala, hawak pa rin ang walang lamang kahon. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay sa galit, ngunit ang aking boses ay kaibang malamig at determinado. Nandaan na ba ang savings book na ay 100,000 ng mag-asawa nanay? Diretso akong nagtungo sa harap ni Barang de la Cruz. Inilagay ang walang lamang kahon sa mesa, tok, isang tunog na paring aksente ng aking tanong. Nagulat si Daniel mula sa sulok at mabilis na lumapit. Tumingin siya sa walang lamang kahon. Pagkatapos ay tumingin sa akin, ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. Ang savings book na wala? Ligaya? Ang biyenan ko sa una ay nabiglaan, ngunit mabilis niyang binalikan ang kanyang mayabang na tindig. Inilapat ang mga kamay sa dibdib, nagangat ang kilay habang tinitingnan ako. Tinatanong mo ako? Pera ng mag-asawa ninyo iyan, kailangan mong ingatan. Bakit tatanungin mo ako? O baka kaya nagtatanong ka dahil ginastos mo at ngayon isinisisi sa biyenan. Ni isang piso ay hindi ko ginagalaw mula roon. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata. Ang susi ng kwartong ito, bukod sa amin ng mag-asawa, ay ikaw lang ang may hawak. Bagong umuwi ako, kung wala ka dito, sino ang makakapasok? Anong ibig mong sabihin? Akusasyon mo ba akong magnakaw ng pera ng anak ko? Nagsimula na siyang sumigaw. Ang dating at lumang pamamaraan ay inilabas na. Diyos ko naman, napakasama ng kapalaran ko na magkaanak na tulad nito. Inayos ng asawa ko at manugang, at ngayon pinagsisiyasat pa ng sariling manugang ang nanay ng asawa niya. Daniel! Daniel! Buksan mo ang iyong mga mata tungkol sa asawa mong ito. Napahilo si Daniel, lubhang naluluhog sa gitna. Tumingin siya sa akin, tumingin sa nanay niya na umaak na. Ligaya. Baka mali lang ang iyong tingin. Baka nalagyan mo lang sa ibang lugar. Imposible namang ganun ang gagawin ni nanay. Ang pagtatanggol niya sa ina ng bulag ay nagdulot ng matinding lungkot sa akin. Wala na akong pakipagtalo pa kay Barang. Walang silbi na. Kailangan ko ng katibayan. Sige, sabi ko ng mahinahon. Hahanapin ko ng mabuti. Lumingon ako, umupo sa sofa, at inilabas ang aking telepono. Habang patuloy na nagrereklamo ang aking biyenan, tahimik kong binuksan ang banking app sa telepono. Ang savings account na iyon ay nakalink sa aming joint account. Ang bawat transaksyon ay nire-record. Hindi mahirap hanapin. Ang history ng transaksyon ay lumabas ng malinaw sa screen. Notification. Na-i-close ang savings account, 100,000 sa branch ng Quezon Avenue, 2:35 p.m. ngayon. Is greater than transferred to account of Edison de la Cruz. Ibig sabihin, kaagad pagkabalik ng aking biyenan mula sa kasal, habang kami ng aking inay ay nasa hiwalay na kwartong kumakain sa hotel, may isang tao na nagtungo sa bank branch at ang tatanggap ay hindi iba't ang kapatid ni Daniel, si Rico. Kinuha ko ang telepono at lumapit kay Daniel. Itinapat ko ang screen sa harap niya. Ito ang resulta ng aking paghahanapin. Yumuko si Daniel para tumingin. Ang mukha niya ay unti-unting nagbago mula pagtataka patungo sa pagkabigla, pagkatapos ay nangitim. Sa screen ng telepono,
Napakaliwanag ng nakasulat, transferred through 100,000 to Edison de la Cruz. Pangalan ng kapatid niya, si Rico. Tumingala si Daniel at tinitingnan ang kanyang inay nang hindi siya makapaniwalang paniwala. Nagmumog siya, nanay-nanay. Nang nakita ng biyenan ko na tinitingnan siya ng anak niya ng ganitong tingin, nang hina siya. Sumilip siya sa screen ng telepono at nang makita ang pangalan ng kanyang bunsoy, alam niyang hindi na siya makakatanggi. Natapos na ang pagganap ng pag-iyak, inubo niya ng bahagya, sinubukan pang maging normal ang pagkatao, ngunit nanginginig na ang boses niya. Kaya pinagalawa ko kay Rico para sa kanya bagong mag-asawa sila, maraming gastusin. Kayo ang kuya at hipag, may obligasyon kayong tumulong sa mas bata. Para lang sa pamilya, ano ba ang malaki roon? Ang lohika niya ay nakakamangha sa kakulangan ng katotohanan. Ninakaw ang pera ng panganay na anak, sariling wili na ipinagbigay sa bunso, at ginagamit pa ang pagmamahal sa pamilya para ipaliwanag ang ganoong gawa. Si Daniel sa wakas ay naunawaan ang lahat. Tumingin siya sa ina ng puno ng disappointment sa boses niya. Nanay, paano mo nagawa iyan nang hindi man lang kami tinanong? Iyan ang ipon ng aming mag-asawa. Kung tatanungin ko kayo, ibibigay ba ninyo? Lalo na ang asawa mo, itinuro niya ako. Alam ko na ang ugali ng imot na iyan. Tapos na ang usapan. Pamilya tayo o 100,000 dilyo, hindi o 100 milyon ang usapan. Anong drama nito? Pagkatapos ay paiwas siyang aalis parang walang nangyari. Ngunit hindi ko siya pinayagan. Huwag pong umalis, nanay. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit may sapat na bigat para pigilin si Barang sa kanyang hakbang. Lumingon siya sa akin, ang mga mata niya puno ng galit at kaunting takot. Hindi pa tapos ang usapan. Nagpatuloy ako, nakatutok ang tingin ko sa kanya. Hindi ko pinapansin kung magkano A1, 100,000 o A100. Ang pagkuha ng pera ng iba nang walang pahintulot ay tinatawag na malinaw at walang takot. Akong nagsalita ng dalawang salita. Pagnanakaw. Nangitim ang mukha ng aking biyenan sa galit. Buong buhay niya, malamang wala pang katulad niyang nagsalita ng ganito ng harapan, lalong-lalo na ang manugang na kanyang lagi na lang nilalapastangan. Ikaw ay matagal ng masamang bibig manguusap pa ng ganito sa biyenan mo? Sabihin ninyo sa akin kung anong pangalang nararapat na itawag sa ginawa ng nanay. Bumalik ang aking tanong. Lumingon si Daniel nang may takot sa sitwasyon, nagmadaling pumagitnaan. Teka, ligaya, gustong tumulong lang si nanay kay Rico. May paraan tayong pag-usapan ito ng mahinahon. Lumingon ako kay Daniel, ang aking disappointment ay umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi na ito tungkol sa pera, Daniel. Ito ay tungkol sa tama at mali, tungkol sa respeto. Wala si nanay ng respeto sa atin, sa aming pagsisikap. Kung hayaan natin ito ngayon, magkakaroon pa ng sumunod na pagkakataon. Naiintindihan mo ba? Ibinaba ng Daniel ang ulo, tahimik. Nauunawaan niya, ngunit hindi siya nangangahas suwayin ang sariling ina. Ang kanyang katamaran ay minsan pang nagiwan sa akin na lumaban ng mag-isa. Hindi ko na siya tinitingnan. Lumingon ako sa aking biyenan. Hindi ko kailangan ng dahilan. Kailangan ko lang ng pera ng aming mag-asawa na ibinalik ng buo. Nanay at Rico ay may 3 araw. Kung sa loob ng 3 araw, ang 100,000 ay hindi bumalik sa aming account, hindi na tayo mag-uusap pa ng may pag-aari. Nagbabanta ka ba? Nagngisi si Barang. Anong magagawa mo sa akin? Dadalhin ko ang lahat ng ebidensyang ito. Itinaas ko ang telepono, kasama ang papel ng E10,000 na pinilit niya akong pirmahan sa pinakamalapit na police station at mag-uulat ng kasong pagnanakaw. Naniniwala akong patas ang batas. Ang salitang pulis at batas ay tila tinamaan ang pinakamalalim na takot ng aking biyenan. Namatay ang ngisi sa kanyang labi. Ang galit sa kanyang mukha ay naging gulat. Maaari siyang sumigaw, maaari siyang murahin, ngunit natatakot siya sa anumang may kinalaman sa awtoridad. Ang itatawag para sa kanya sa police station ay isang kahihiyang hindi na matatanggal. Ang dangal ng buong pamilya ay masisira. Ikaw, mayroon ka bang lakas ng loob para nagmumog na siya?
Nahihina na ang tinig. Subukan ninyong tingnan kung mayroon ako, nanay. Sinabi ko ang huling pangungusap ko, at hindi na ako naglaan pa ng isang segundo lumingon at bumalik sa kwarto, isinara ng malakas ang pinto. Nagtayo ako sa likuran ng pinto, mabilis pa rin ang tibok ng puso. Ito ang unang pagkakataon na nangangahas akong lumaban ng ganito kalakas. Hindi ko alam kung saan dadalhin ng aking desisyon, ngunit alam ko na hindi na ako maaaring humakbang paatras pa. Ang butil ng buhangin ay naabot na ang ibabaw ng tubig, at kailangan ko na ring ayusin ang kaguluhang ito. Sa labas, narinig ko si Daniel na sinusubukang makipag-usap sa nanay niya, sabay ang pagiyak at pag-ungol ng biyenan ko. Ngunit para sa akin sa sandaling iyon, wala nang kahalagahan ang lahat ng ingay na iyon. 3 araw na ang naibigay ko. Lumipas ang mga ito sa tensyonong katahimikan. Sa unang araw, tahimik ang aking biyenan, wala siyang sinimulan na gulo, wala ring sinabing anuman. Ilang beses na sinubukan ni Daniel na makipag-usap sa akin, sinabi niyang kausapin niya si nanay at si Rico para mahanap ng paraan. Ngunit puno ng pag-aalangan ang kanyang boses. Alam ko na wala siyang kakayahang resolbahin ang bagay na ito. Isang bagay lang ang sinabi ko sa kanya. 3 araw, hindi mas maiksi, hindi mas mahaba. Sa umaga ng ikalawang araw, pumunta pa rin ako sa trabaho nang parang wala. Ang kumpanya ko ay isang kilalang interior design firm, profesional at maayos ang kapaligiran. Lagi kong sinisikap na ihiwalay ang personal at profesional na buhay, na hindi hahayaang ang mga gulo sa tahanan ay makakaapekto sa trabaho. Ngunit sa hapon, habang nakatuon ako sa bagong blueprint ng isang proyekto, narinig ko ang ingay mula sa reception area, malakas na sigawan. Nagkunot ang aking kilay, isang masamang pakiramdam. Gayon na nga. Nagmadaling pumasok sa design room ang batang receptionist. Namumutla ang mukha. Ate Ligaya, may isang matanda pong babae sa labas na naghahanap sa inyo. Gumagawa po siyang ingay. Kumabog ang puso ko, alam ko na kung sino iyon. Huminga ako ng malalim para mapanatag ang sarili. Tumayo at lumabas. Mas magulo ang eksena sa lobby kaysa sa aking inaasahan. Ang aking biyenan ay nakaupo sa sahig, ang buhok ay gusot, ang damit ay kulubot. Umaak siya ng malakas, palakpak-palakpak ang mga kamay sa makinang na marmol na sahig. Nakatayo sa paligid ang mga katrabaho ko, nang may pag-aalangan, walang nangangahas na lumapit. Ang mga security guard ng gusali ay nagsisikap na kausapin siya, ngunit lalo siyang sumisigaw. Ang manugang ko siya iyon. Makikita ninyo ang totoong mukha niya. Siya ay walang utang na loob. Umaasa sa pamilya ng asawa, ngunit kapag may kakampi na siya, inapi ang biyenan niya. Gusto niya akong itaboy sa tahanan. Inakusahan pa niya akong magnakaw. Diyos ko naman, pinahirapan kami ng babaeng ito. Nagsasagawa siya ng isang kahangahangang palabas, bawat salita ay naglalayong linisin ang pangalan niya at siraan ako. Tumingin sa akin ang aking mga katrabaho nang may pagtataka, pag-aalinlangan at pati na rin habag para sa babaeng inaakay sa sahig. Ang supervisor ko, si Ate Karen, ay lumabas din, hindi maalam ang mukha. Ligaya, anong nangyayari? Pasensya na, Ate Karen, lahat. Bagay na ito ay pampamilya po. Yumuko ako sa lahat. Lumapit ako sa aking biyenan. Binabaan ang aking boses. Nanay, anumang usapin ay maaaring pag-usapan sa tahanan. Lugar ng trabaho ito. Sa tahanan? Sabi mo tahanan pa din ito? Bigla siyang tumingala, mga matang pula sa pagiyak, tumingin sa akin ng puno ng galit. Babalik kami para ipagpatuloy mong apihin ang matandang ito? Hindi kailangan kong sabihin sa lahat dito ang totoo tungkol sa iyo. Ang babaeng umaasa sa asawa ngayon, parang may kakampi na, ay bumabalik para daluhan ng abala ang biyenan. Naniniwala siya na iiyak ako, hihiyang mawala ang panlabas na anyo ko at susukob para mapanatili ang trabaho ko. Ginagamit niya ang eksaktong pamamaraang dati ay epektibo sa akin, tinatamaan ang aking takot sa gulo at pagnanais na mapayapaan ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Ang hiya at kahiya-hiya na naranasan ko sa kasalan, lahat ng emosyon na iyon ay dinanas ko na. Ngayon, wala na akong nananatiling takot. Tanging determinasyon na lang.
Kung gusto ninyo ng pag-uusap dito, pag-usapan natin dito. Sabi ko na wala na lahat ng pag-aatubili sa aking boses. Alam ko na ang palabas na ito ay kailangang tapusin ng malinaw at dut. Sa sandaling iyon, habang nagsisimulang muling magsalita ang aking biyenan, isang buwang itim na sasakyan ay mahinahon na huminto sa harap ng pangunahing pintuan ng gusali. Bumukas ang pinto. Bumaba ang aking inay si Gloria Santos, nakasuot ng maayos na opisyal na damit na may kulay na gatas elegante at mahinahon. Kasunod niya ay isang batang babae, malamang ay kanyang sekretarya. Ang kaanyuan ng aking inay, ang kanyang katahimikan at kapangyarihan ay agad na nakaakit ng lahat ng atensyon. Ang mga sigaw ng aking biyenan ay unti-unting bumaba ang lakas at naging tahimik. Hindi tumingin ang aking inay sa sinuman sa una. Diretso siyang lumapit kay Ate Karen, ang aking supervisor, at yumuko ng may galang. "Kumusta ate? Ako si Gloria, inay ni Ligaya. Paumanhin kung ang aming pamilyang usapin ay nakaabala sa kumpanya ninyo." Nagulat si Ate Karen ngunit mabilis na sumagot. "Wala pong problema ma'am, pumunta lang kayo ng maayos." Pagkatapos, lumingon ang aking inay sa babaeng nakaupo sa sahig. "Barang, naniniwala akong may dapat tayong pag-usapang malinaw. Dito ay hindi maginhawa, maaari ba kayong sumama sa conference room ng sandali?" Nagulat ang aking biyenan nang makita ang aking inay. Hindi niya siya inasahang darating doon, ngunit ang ugali ng pagrereklamo ay malalim na sa kanyang dugo. Muling nagsimulang umiyak. "Narito ka para ipagtanggol ang anak mo. Tignan mo kung ano ang ginawa ng anak mo." Hindi nakipagtalo ang aking inay. Nagsenya siya sa 2 security guard kung maaari lang pakihatid ang babae sa conference room. Responsibilidad ko ang lahat. Nagtina ng 2 guard, pagkatapos ay tiningnan ang karisma ng aking inay. Wala na silang pag-aalangan, lumapit sila at inakay si Barang na tumayo. Lumaban si Barang, ngunit 2 malakas na lalaki ang magtiis ng isang babae. Sa wakas ay dinala nila siya sa conference room. Lumapit ang aking inay kay Ate Karen. "Maaari ko bang hiramin ang conference room ng kumpanya ninyo ng 15 minuto? Pasensya na sa abala." "Opo ma'am, mag-ingat lang kayo." Pumasok ang aking inay sa conference room. Sumunod ako. Sa labas, nandoon pa rin ang aking mga katrabaho, nanlilingon at naririnig ang lahat. Sa loob ng kwarto, ang aking biyenan ay nakaupo sa silya. Ang mukha niya ay sabay na puno ng galit at takot. Naupo ang aking inay sa katapat niya at inilagay sa mesa ang kanyang bag. Hindi ako sanay na mag-usap ng marami ni makipagtalo kung sino ang tama o mali. Nagsalita ang aking inay, ang boses niya ay pantay. "Pakinggan lang natin ang isang bahagi ng pag-uusap para malaman natin kung sino ang nagapi at kung sino ang nagpapagapi." Kinuha ng aking inay ang kanyang telepono at pinindot ang isang button. Lumabas ang isang recording, malinaw ang tunog. Maririnig ang boses ng aking biyenan, malambing at mapanumbalikin. "Alam ko naman na mahirap din ang buhay ng mag-asawa ninyo. Pero si Rico ay kapatid, ang kasal niya ay malaking okasyon ng buong pamilya. Tungkulin ng kuya at hipag na tumulong sa mas bata. Lagdaan mo lang ang papel na ito para malaman ni Rico na nagmahal ang ate niya at para hindi na siya magsalita sa asawa mo na ikaw ay walang malasakit. Kung ayaw mo, sabihin ko agad kay Daniel na ikaw ay isang hipag na walang puso at walang pagmamahal sa pamilya." At narinig rin ang aking sariling boses, may pag-aatubili. "Pero po nanay, malaki naman pong 110,000 para sa amin ng mag-asawa." Natapos ang recording. Ito ang eksaktong pag-uusap noong hinimok niya akong pumirma sa papel. Pagkatapos noon, ikinuwento ko iyon sa aking inay. Wala siyang sinabi sa oras na iyon, ngunit tahimik niyang inutos sa akin na mula sa araw na iyon, sa tuwing mag-uusap ako ng lihim sa biyenan ko, buksan ang recording sa telepono para sa sariling proteksyon. Hindi ko naisipang magagamit ito ng eksakto sa sandaling ito. Sa loob ng conference room, ang aking biyenan ay nanatiling walang galaw. Pula, pagkatapos ay puti ang kanyang mukha, wala nang natitira kahit isang patak ng dugo. Hindi niya inaasahang may recording pala.
Lahat ng kanyang marahas na pananalita, lahat ng kanyang pagbibigay katwiran, walang halaga nang mayroon ng katibayan na hindi mapapasinungalingan. Sa labas, narinig ang munting ingay ng tsismisan. Narinig ng aking mga katrabaho ang lahat. Naunawaan na nila kung sino ang tunay na biktima at kung sino ang nagganap ng palabas. Tumayo ang aking inay at tumingin ng diretso sa aking biyenan. Ang usapin sa tahanan ay hindi sana dapat dalhin sa lugar ng trabaho ng mga bata. Ngunit dahil kayo ang pumunta dito, kinailangan kong linawin ang mga bagay. Umaasa akong pagkatapos nito, hindi na kayo makaaabala sa aking anak dito muli. Lumingon ang aking inay, binuksan ang pinto ng conference room at lumabas. Nagsenyas siya sa sekretarya na naghihintay. Naunawaan ng sekretarya, pumasok sa kwarto, magalang na nagsalita sa aking biyenan. Po, maaari na po kayong umalis. Paikot-ikot ang aking biyenan, hindi nangahas na tumingin sa sinuman. Ibinaba ang ulo at mahinang lumabas sa opisina sa ilalim ng mga mata ng aking mga katrabaho na puno ng awa at panlalait. Ang kanyang palabas ay natapos ng may kahiyahiya. Pagkatapos lumabas ang aking biyenan, hindi na nagtagal ang aking inay. Pinalo niya ang aking balikat at nagbigay ng ilang salita ng pagsuporta. Sinabihan akong mag-focus sa trabaho at ang lahat ng iba pang bagay sa labas ay kanyang aayusin. Kumalapit si Ate Karen at ang mga katrabaho para aliwin ako. Sinabi nila na ngayon ay naunawaan na nila ang lahat at hindi nila ako pipintasan tungkol sa kanilang mga naunang tingin. Nagpasalamat ako sa lahat at bahagya ng lumuwag ang pakiramdam ko. Iyon ang huling araw ng 3 araw na itinakda ko. Sinubukan ko pang mailayo ang lahat sa isipan ko para tapusin ang trabaho. Malapit na ang oras ng pagtatapos ng trabaho nang tumunog ang aking telepono numero na hindi ko kilala. Nagalinlangan ako ng ilang sandali bago sumagot. Ate Ligaya? Si Rico po ito. Ang boses sa kabilang dulo ay may pagdududa at pagod. Nanahimik ako hinihintay kung anong gustong sabihin niya. Tapos na po ba kayong magtrabaho? Nasa coffee shop po ako sa ibaba ng gusali. Gusto ko pong makausap kayo, isang saglit lang po. Tumingin ako sa relo ko, halos oras na ng uwian. Kahit paano, kailangan naming makausap ang isa't isa ng malinaw. Pumayag ako. Sige, bababa na ako. Pinagayos ko ang aking mga gamit at bumaba. Naroon si Rico sa isang sulok, mukhang alanganing-alanganin at pagod. Mas matanda siya sa hitsura ngayon kumpara sa masayang nobyo sa kasalan nila ilang araw na ang nakalipas. Nakasuot siya ng opisyal na damit ngunit kulubot na ang polo at pati ang kurbata ay hinalay na. Madilim ang paligid ng kanyang mga mata. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Ate Ligaya, yumukod ako ng bahagya at umupo sa katapat niya. Anong gusto mong ipaalam? Umupo si Rico. Magkasamang inilagay ang 2 kamay sa mesa, ang mukha niya ay puno ng pagdurusa. Ate, pasensya na po. Lahat ng ito ay kasalanan ng aking nanay. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Naghingi na kami ng patawad. Bagay na pansarili ng pamilya ninyo ang iyan. Isang bagay lang ang mahalaga sa akin, ang 100,000 ng aming mag-asawa. Ngayon na ang huling araw. Huminga ng malalim si Rico. Alam ko po, kaya po ako naparito. Ate, pwede po bang pahintayin kayo ng kaunti? Ginastos na po ng mag-asawa namin ang pera para sa last payment ng kasal at reservation ng honeymoon. Talaga pong wala kaming natitirang kahit isa. Nagpatuloy siya. Ang kumpanya ko. Pagkatapos ng nangyari sa kasalan, nalaman ng mga boss ko na ang inay ninyo ay isang mahalagang partner. Nagiba na ang tingin nila sa akin. Ang promotion na sigurado ko sa pagtataas ng pwesto, ibinigay na sa iba. Sinabi ng manager na kailangan ko pa ng oras para patunayan ang aking kakayahan at pati na ang aking etika. Kaya pala, mas mabilis pa ang parusa kaysa sa aking inaasahan. Hindi ako natuwa, pagod na lang ang naramdaman ko. Kung lang nalalaman nila sana ang tamang limitasyon at nirerespeto ang iba, hindi sana dumating sa ganito. Ate, alam ko na wala na akong magagamit na salita para humingi ng tawad.
Ngunit payagan ninyo akong bayaran ang utang ng buwanan, magpapadala po kami ng ilang halaga bawat buwan hanggang mabayaran ang lahat. Huwag na lang po kayong nagpigil siya. Magreklamo sa pulis. Kung lumabas ang usapin na iyon ay tiyak na mawawala na ang aking trabaho. Tiningnan ko ang lalaking nakaharap sa akin. Ang pagsisisi niya ay hindi dahil sa tunay na pagmamahal sa tama, kundi dahil sa direktang epekto sa kanyang sariling buhay at karera. Nagalit lang sila nang naapektuhan na ang kanilang pansariling interes. Nanahimik ako nang matagal, may bahagyang alinlangan sa loob ko, ngunit naalala ko ang lahat ng insulto, lahat ng maling ginawa ng pamilyang ito. Naalala ko ang katamaran ni Daniel. Kung susukob ako ngayon, walang magiging katapusan. Hindi ako sangayon, sabi ko ng matibay. Ang deadline ay ngayon ng gabi. Kung bago mag-10, ang pera ay hindi bumabalik sa aming account, gagawin ko ang sinabi ko. Sabihin mo sa nanay mo iyon. Paalam. Tumayo ako nang hindi binibigyan si Rico ng pagkakataong magsalita pa, lumabas sa coffee shop ng patalikod. Alam ko na malupit ito. Ngunit sa mga taong wala nang itinuturing na dignidad ng kapwa, ang pagiging mahinahon ay kasinungalingan lamang na nagdudulot ng mas malaking pinsala. Nang umuwi ako sa bahay namin gabi na at madilim na ang paligid, walang tao sa apartment. Hindi pa nakakauwi si Daniel. Malamang naroon pa siya sa bahay ng magulang para harapin ang mga kahihinatnan ng aking ultimatum. Pagod, nagbago ng damit, at naghanda na sana akong magluto ng instant, ngunit nang lumabas ako sa sala, isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin. Parang mas maluwag ang kwarto kaysa dati. Nagulat, tumingin-tingin ako at biglang huminto ang puso ko. Ang dingding sa kabila ng sofa, kung saan dati ay nakalagay ang malaking flat screen TV na pinaghirapan naming bilhin namin ng mag-asawa sa loob ng maraming buwan, ay puro puting pader na lang. Mayroon pang mga bakas ng bolts at nakabiting kordon ng kuryente. Nagmadali akong pumunta sa kusina. Ang malaking refrigerator na 2 pinto ay wala na rin, naiwan lamang ang parisukat na tanda sa sahig at ilang pagod na bunot ng adhesive. Nanginig ang aking mga kamay at paa. Binalikan ko ang iba pang kwarto, halos lahat ay nasa lugar pa rin. 2 mahahalagang kasangkapan lang ang wala. Hindi na kailangan pang mag-isip ng matagal. Alam ko na kung sino ang may kagagawan. Naubos na ang bayad at wala silang pera, kaya ito ang kanilang ginawa. Kinuha ang mga kasangkapan bilang kapalit ng utang. Isang walang katuwiran at mapanganib na pag-iisip, ngunit ganap na naaayon sa katauhan ng aking biyenan. Muli na namang sumiklab ang galit sa aking loob, isang malamig at nakakatakot na galit na tinalo ang lahat ng pagod at kalungkutan. Hindi lang pala siya magnanakaw ng pera, nagpadala pa siya ng tao para salakayin ang aming tahanan para kumuha ng mga gamit. Hindi na ito usapin pang pamilya ito na ay gawin ng isang nagnanakaw. Nanginginig akong nagtungo sa harap ng pintuan. Ang bagong lock ay naroroon pa rin mula nang pinalitan ko ito, ngunit sa makinis na metal may ilang maliit na gasgas na halatang gawa ng isang instrumento na ginagamit para pumasok. Humakbang ako ng ilang hakbang at tiningnan ang itaas ng pintuan. Sa sulok na roon ang maliit na security camera na lihim kong na-install ilang buwan na ang nakakaraan. Sa mga nakaraang linggo, paminsan-minsan, napipiling ko na may naglipat ng aking mga personal na gamit at nawawala ring kaunting pera sa aking pitaka. Ikinuwento ko kay Daniel, ngunit pinalakpak niya ang aking imahe at sinabing sobra akong nag-iisip. Wala nang ibang paraan, mag-isa kong na-install ang maliit na kamera para malaman ang katotohanan. Hindi ko inakala na magagamit ito ngayon at ganito kaimportante. Bumalik ang kalmahan sa akin ng kakaibang paraan. Alam ko na kung ano ang dapat gawin. Nawala na lahat ng takot, nandoon lamang ang bakal na determinasyon. Ang pamilya na ito, ang kasal na ito, lahat ay lumampas na sa aking makakaya. Umupo ako sa sofa at mabilis na nagsimulang magplano sa isipan. Hindi ako humiyaw, hindi umiyak. Malamang ang aking luha ay natuyo na pagkatapos ng napakaraming paulit-ulit na pinsala. Ang unang ginawa ko ay binuksan ang telepono at ikinonekta sa CCTV app.
Lumabas ang video ng malinaw. Mga 4:00 ng hapon ngayon, habang nasa trabaho pa ako ang aking biyenan, ay pumasok ng may 2 lalaking hindi kilala sa harap ng pintuan namin. Sinubukan niya ang lumang susi, ngunit hindi na umaangkop. Pagkatapos ay nagsenyas sa isa sa mga lalaki. Inilabas ng lalaki ang isang toolbox. Pagkatapos na makitang wala ang guard, nagawa nilang ipasok ang isa sa kanila sa loob ng aming kondominium. Mga 30 minuto ang lumipas, ang 2 lalaki ay lumabas nang dala-dala ang flat screen TV at ang refrigerator sa ilalim ng direksyon ng aking biyenan. Ang mukha niya sa video ay walang kahihiyan, naroroon pa ang kasiyahan. Inisave ko ang video sa telepono. Isang ebidensyang hindi mapapasinungalingan. Pagkatapos ay pinindot ko ang numero ng Daniel. Ilang tunog ng ring bago sumagot ang boses niya ay pagod at umiiwas. Oo, Ligaya? Umuwi ka na dito agad. May mahahalagang usapin. Malamig ang aking boses. Walang anumang emosyon. May nangyari ba? Nandito pa ako sa bahay ng magulang ko. Ang nanay ko ay hindi mabuti ang pakiramdam. Tinanong ko siya ng may katatawanang ngiti. Hindi maganda ang pakiramdam ng nanay mo o abala siya sa pag-imbentaryo ng mga gamit na dala niya mula sa ating bahay. Nawala ang TV at refrigerator natin. Alam mo ba? Sa kabilang dulo, nanahimik sandali si Daniel. Pagkatapos ay narinig ang isang malalim na hininga at ito ang katagang iyon, ang isang pangungusap na tuluyang pinatay ang lahat ng natitirang pag-asa ko para sa lalaking ito. Alam ko na yon, Ligaya. Sinabi sa akin ni nanay wala kasing pera para ibayad agad kaya pinawala muna ang mga gamit para sa bahay ni Rico, bawas sa utang. Kababayan naman natin silang lahat, huwag mo nang palakihin. Ito lang naman, kababayan naman. Naninakaw ang pera at sinasabi, regalo sa kapatid. Kinukuha ang mga gamit at tinawag itong pabor para sa pinakamalapit. Ang katamaran at lihis na pag-iisip ni Daniel ay naabot na ang buto ng kanyang utak, hindi na siya magbabago. Nalalaman mo ba kung anong tawag sa kusang wili na pumasok sa bahay ng iba at kumuha ng mga gamit ng walang pahintulot? Mahinahon ang aking boses. Pagnanakaw, iligal na pagpasok sa tirahan. Daniel, naiintindihan mo ba ang seriousness nito? Alam ko naman pero iyan ang nanay ko eh. Sapat na, pinuputol ko siya. Naiintindihan ko na ang sagot mo, wala na akong masasabi pa sa iyo. Ibinaba ko ang tawag, hindi binibigyan si Daniel ng pagkakataon pang magsalita ng kahit isang salita. Ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pagnanais na manatili sa kasal na ito, patay na lahat. Nang walang pag-aatubili, pinukpok ko ang listahan ng contacts at hanapin ang numero ng police station ng barangay na nahanap ko na noong nakaraang gabi. Pinindot ko ang tawag. Opo, police station ng barangay. Ito po ba? Gustong magulat ng pagnanakaw. Ang aming tirahan sa address na ito ay nilabasan ng mga gamit na may malaking halaga ng walang pahintulot. Ang aking boses ay tumitig sa loob ng walang lamang sala, malinaw at walang takot. Ang huling patak ng tubig ay tumawid sa labi ng baso. Mula sa sandaling ito, walang napag-ibig ng pamilya, mayroon lamang katarungan ibinibigay ng batas. Pagkatapos ng tawag, umupo akong tahimik sa dilim, naghihintay, mga 15 minuto, pa dumating ang 2 pulis. Inilahad ko ang buong nangyari ng maayos at malinaw mula sa nawalang U100,000 hanggang sa pagkawala ng mga kasangkapan. Ibinigay ko ang video mula sa CCTV bilang ebidensya. Tiningnan ng mga pulis ang video, ang mukha nila ay naging seryoso. Kumuha sila ng ulat, kumuha ng larawan ng eksena at sinabi na mabilis nilang itatawag ang mga taong may kinalaman. Nang gabi na iyon, hindi na ako nagtago sa aming malamig at walang laman na apartment. Tinawagan ko ang aking inay at maikli kong ikinuwento ang lahat. Tumingin siya sa akin ng pagod at gulo-gulo at hindi na siya nagtanong pa ng marami. Mahinahon niyang inakap ako, nagluto ng mainit na lugaw at ginabayan akong matulog. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, nakatulog ako ng malalim, walang bangungot sa aking dating kwarto na pamilyar at mapagkandiling. Kinabukasan,
Habang kumakain kami ng almusal ng aking inay, patuloy na tumutunog ang aking telepono. Si Daniel muna, pagkatapos ay si Rico, at pati ang landline ng bahay ng pamilya ni Daniel. Pinagsabay ko ang lahat, walang sinagot ni isa. Alam ko kung bakit tumatawag sila. Siguradong nakarating na sa kanila ang balita ng pagdating ng pulis. Tumingin sa akin ang aking inay. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Napagpasyahan mo na, anak? Yumuko ako. Opo, inay. Hindi na po ako kayang magpatuloy pa. Mabuti. Maiksi ang sagot ng aking inay. Kaya ngayon ay harapin na nating lahat ito ng tuluyan. Kumain ka pa at tayo na pagkatapos. Mga 9:00 ng umaga, hinarang kami ng aking inay sa kotse papunta sa bahay ng pamilya ni Daniel. Ang bahay na iyon, isang 3 palapag na bahay sa isang makitid, ngunit maginhawang kalye ay laging nagbibigay sa akin ng bigat sa dibdib tuwing dumarating. Ngayon, kakaibang pakiramdam ang aking naramdaman, mapayapa, parang malapit ng matapos. Pumasok kami sa bahay nang hindi na nagring ng doorbell dahil halos nakabukas lang ang pinto. Ang buong pamilya ni Daniel ay nandoon sa sala, mabigat ang kapaligiran. Nakaupo si Tatay Ernesto sa malaking silya, nanlalabo ang mukha, halos hindi mapigilan ang sarili sa pagbalik-balik ng paninigarilyo. Si Rico at ang bagong asawa nito ay nakaupo sa isang sulok, namumutla ang mga mukha. Si Daniel ay paruot parito, hindi matahan. Ngunit ang sentro ng lahat ng atensyon ay ang aking biyenan. Hindi na siya katulad ng palaging handang makipaglaban. Nakaupo siya nang nakakumpol sa sofa, namumuo ang mga mata sa pagiyak, gusot ang buhok. Nang makita niya kaming pumasok, tumayo siya ng biglaan, ngunit hindi na para lumaban, para lumapit at kunin ang aking kamay sa pamamagitan ng hiling. Ligaya anak, wag mo nang ituloy. Nagkamali ang matanda na ito. Ikaw, ang tulungan mo kami. Umatras ako ng isang hakbang. Pinigilan ng aking Tatay Ernesto ang kanyang asawa, tumayo siya nang may galit na naguumapaw. Barang, anong ginawa mo? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagdurusa ng ganito. Kailangan pa naming matanggap ng formal na abiso mula sa pulis sa sarili naming tahanan. Lumingon siya sa anak na si Rico nang may galit. Ikaw rin pera ng kuya mo at hipag na iyon ang pinagkuhaan mo. Nagmumog si Rico. Hindi ko alam, tatay. Kusang loob? Nagsalita ang aking inay ng tahimik, ngunit ang tono ay sapat para tumahimik ang lahat. Inilabas ng aking inay ang kanyang telepono mula sa bag at inilagay ito sa mesa. Sa tingin ko ay dapat nating marinig ulit ang isang bahagi para malaman kung sino ang kusang loob at sino ang pinilit. Pinindot niya ang play. Lumabas ang tinig ng aking biyenan, ang lahat ng kanyang pananakit, lahat ng pagbabanta, malinaw at walang alinlangan sa recording. Nanahimik ang buong kwarto. Nang natapos ang recording, ang aking biyenan ay nahulog parang tuyong bulaklak na upo siya nang halos sa sahig. Panay na lamang ang pagangal, wala na siyang maisipang katwiran. Wala nang pamamaraan para takasan ang katotohanan. Si Tatay Ernesto naman ay halos hindi mapigilan ng sarili, pula ang mukha sa hiya at galit. Tumayo ang aking inay, nakatingin sa lahat, Ginoo at ginang sa tulong ng ebidensyang ito, kasama ang salaysay ng 2 lalaking inarkila para pumasok sa aming bahay at kunin ang mga kasangkapan, naniniwala akong ang kasong iligal na pagpasok at pagnanakaw na iniharap laban kay Barang Po dito ay mahirap ng tanggihan. Ayon sa batas, maaari siyang harapin ng ilang taon ng pagkabilanggo ang dangal ng pamilya. Ang karera ng 2 anak ninyo ay maaring maaapektuhan ng malaki. Bawat salita ng aking inay ay parang martilyo na bumabagsak sa ulo ng pamilya ng asawa ko. Ang 2 salitang pagkabilanggo ay pinatumba ang aking biyenan sa pagiyak. Pati si Rico ay nangitim ang mukha, alam niya nang mas mahusay kaysa sa sinuman kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ang kanyang ina ay magkakaroon ng record, ang karera na kanyang pinagtatrabahuhan ay magiging alikabok. Sa banta ng hukuman, ang aking biyenan ay napahinto sa pagiyak. Tumingin siya sa aking inay ng puno ng takot.
At sa wakas ay pumunta siya sa harap ko nang hawak sa aking mga kamay at nagmamakaawa. Ligaya anak, humihingi ng tawad ang matanda. Sinabi ko na, nagkamali ang nanay mo. Ikaw lang ang makakatulong. Basta humingi ka ng tawad dito, susundin ko ang lahat. Malamig kong tiningnan ang babaeng nagsasamo sa harap ko. Walang naramdamang habag na kadiri lamang. Hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Natatakot lamang siya para sa kanyang sarili. Pera. Sabi ko, malamig ang boses ko. Ang 100,000 na ipon ng aming mag-asawa, pati na rin ang 10,000 na pinilit ninyo akong ibigay. Kabuuan ay 110,000 kasama ang TV at refrigerator. Ibalik ang lahat. Ngayon din, at mag-iisip muli ako. Oo, ibabalik. Paulit-ulit na yumukod ang biyenan ko parang makina. Lumingon siya kay Rico at humingi ng tulong. Rico, nandoon pa ba ang pera? Dalhin dito, ibigay sa atin ninyo. Ngayon din, si Rico ay naguluhan. Nanay, ginastos na namin iyon para sa last payment ng catering at resort reservation. Huwag kang magpaliwanag, umusal si Tatay Ernesto. Magsikap kang humingi sa mga kaibigan mo, kahit sino ngayon na. Gusto mo bang mapunta sa gaulang ang nanay mo? Nagmadali si Rico na ilabas ang kanyang telepono at tumawag ng isa-isa sa mga kaibigan at katrabaho niya parang desperate. Ang bagong asawa ni Rico ay naiiyak sa sulok. Ang kasal na katulad ng pangarap ay naging katulad ng bangungot. Sa loob ng wala pang isang oras sa pamamagitan ng hindi ko maipaliwanag na paraan nakaipon si Rico at ang biyenan ko ng 110,000. Tumunog ang notification ng aking banking app na ibigay na ang pera sa aming account. Sabay nito, ang dalawang lalaking inarkila noong araw bago ay nagmadaling dumating nang may taglay ang TV at refrigerator at ibinalik nila sa pintuan namin. Lahat ng material na bagay ay naibalik na, ngunit ang mga bitak sa puso ay hindi na maaayos pa ng anumang bagay. Tumayo ang aking inay. Ang mga usaping pangari ay natapos na. Ngayon ay panahon na para sa aking anak na magpahayag ng kanyang desisyon. Lumingon siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng habag at kalayaan. Alam ko na ibinibigay niya sa akin ang buong kapangyarihang pumili. Lahat ng tingin sa kwarto ay napunta sa akin, hinihintay ang aking pangwakas na desisyon. Sa nakakasaing katahimikan, dahan-dahang lumapit si Daniel. Haggard na haggard ang kanyang mukha, pulang-pula ang mga mata mula sa walang tulog at pagdurusa. Hindi siya tumingin ng diretso, ibinaba ang ulo, ang boses niya ay paos. Ligaya tayo ba ay maaring magsimulang muli? Ipinangako ko na magbabago na ako, hindi kita pahihintulutang magdusa pa. 3 salita lamang ito. 3 salitang narinig ko ng walang bilang na beses, ngunit ngayon ay parang walang nilalaman. Nagpapatawad ba siya dahil hindi niya naprotektahan ako? O nagpapatawad dahil ang resulta ng lahat ng ito ay nakaapekto sa buong pamilya niya? Wala na akong lakas para itanong pa. Daniel, nagsalita ang aking inay, mahinahon ngunit puno ng kabigatan. Hindi kita sinisisi, iho. Ang pagiging magalang na anak, unang-una iyan. Nauunawaan ko. Ngunit ikaw rin ay isang asawa, ang tungkulin ng asawa ay pangalagaan at iprotektahan ang kanyang kabiyak. Simula ng una hanggang ngayon, hindi mo ito nagawa. Huminto siya sandali. Tiningnan ng diretso si Daniel. Ngayon ay binibigyan kita ng pangwakas na pagkakataon para pumili. Una, tatayo ka sa panig ng iyong asawa, kikilalanin ang mga pagkakamali ng iyong ina at kapatid, at sama-samang itatayo ang isang tunay na pamilya kung saan may respeto at katarungan. Pangalawa, patuloy kang manahimik. Patuloy mong pangungunahin ang mga maling gawa ng iyong pamilya. Mag-isip ka ng maayos, ang iyong pagpili ngayon ay magtatakda ng iyong kinabukasan at ng aking anak. Inlagay ng aking inay sa balikat ni Daniel ang isang responsibilidad na hindi niya kailanman kinahaharapin. Ang aking biyenan ay nag-aabot ng pakiusap sa mata sa kanyang anak. Si Rico at si Tatay Ernesto ay naghihintay din. Nanatili si Daniel sa gitna, tinitingnan ako. Pagkatapos ay tinitingnan ang nanginginig na inay niya. Gusto niyang mapanatili ang asawa, ngunit hindi rin siya nangangahas lumabag sa inay niya.
Gusto niyang magkaroon ng payapang tahanan, ngunit kulang ang kanyang tapang para puksain ang kawalang katarungan. At sa sandaling iyon, ng pagpili na nahimik siya, isang nakakatakot na katahimikan. Ang katahimikan ng isang duwarde na hindi kayang harapin ang katotohanan. Ang katahimikan niya ay ang pinakamalinaw na sagot. Pinili niya ang pamilya niya, pinili niyang magpatuloy ng buhay sa loob ng magkakasabwat at makasariling sistemang iyon. Tiningnan ko siya, wala na akong galit, wala nang disappointment, isang walang hanggang awa na lamang ang naramdaman. Lumingon ako sa aking inay. Inay, tayo nang umalis. Wala na akong kailangang sabihin pa. Ang lahat ng pagpapasya ay nagawa na. Hindi ko binalik ang sumbong ko, ngunit hindi ko rin itutuloy ang laban. Pababayaan ko ang batas na gumawa ng trabaho nito at ako mayroon akong sariling daan. Isang daang wala ng bakas ni Daniel o ng kanyang pamilya. Umalis kami, iniwan ang pamilya ni Daniel sa katahimikan, kahihiyan at gulo na kanila mismo ang lumikha. Ilang araw pa lamang ay nagsimula nang dumating ang mga kahihinatnan na binalaan ng aking inay. Ang unang may matibay na hakbang ay ang asawa ni Rico. Siya ay isang simpleng babae, maamo at mabuting pamilya. Malamang ang sunod-sunod na shock simula sa kasal hanggang sa mga palabas ng biyenan ay lumampas na sa kanyang makakaya. Umalis siya pabalik sa bahay ng kanyang inay at nagpadala ng papel para sa annulment. Ang dahilan niya ay hindi siya makakasama sa isang pamilya na ang moralidad ay walang hangganan. Sinubukan ni Rico na pigilin siya, walang silbi. Ang masayang kasal ay nagtapos sa isang papel ng pagpapawalang bisa nang wala pang isang linggo. Sumunod ay si Rico mismo. Ang kaguluhan sa opisina kasama ang patunay na siya ay kasali sa pagkuha ng pera ng kanyang kuya at hipag ay ganap na ginibang ang kanyang reputasyon sa mga boss. Sa halip na matanggal sa trabaho, binabalang siya ng kumpanya sa simpleng employee, kinuha ang lahat ng allowance at anumang pagkakataon ng advancement sa malapit na hinaharap. Para sa isang taong puno ng ambisyon tulad ni Rico, ito ay mas masakit pa kaysa matanggal na lang. Ang bahay nila ay nalubog sa malungkot na kapaligiran. Ang aking biyenanan pagkatapos ng shock ay naging tahimik, hindi na siya maingay at mapagmataas tulad ng dati. Ang biyenan ko naman ay patuloy na humihinga ng malalim sa buong araw, nakalak sa sariling kwarto. Si Daniel ay sunod-sunod na lumabas at pumasok sa trabaho, nakapagod at naghihirap sa kanyang kalooban. Isang hapon, humingi ng pakikita si Daniel. Naghintay siya sa labas ng aking opisina, mukhang 10 taon na siyang tumanda. Umupo kaming dalawa sa isang tindahan ng inumin sa gilid ng daan. Ligaya, maaari pa ba tayong magsimulang muli? Mahirap na nagpumilit ang boses niya. Ipinangako ko na magbabago na ako. Hindi kita hahayaang magdurusa pa. Mahinahon akong tumingin sa kanya, bahagyang hinipan ang aking lemonade. Magbabago? Paano? O magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihing hindi kapag humingi ang nanay mo ng hindi tama? Nanahimik si Daniel. Hindi niya masagot ang mga iyon sapagkat alam niya sa sarili na hindi niya magagawa ang lahat ng iyon. Daniel, sabi ko mahinahon ngunit matatag, noong una, mahal na mahal kita. Naniniwala ako na sa sandaling nagtitiis ako ng kaunti at nagsisikap ng mas malakas, magkakaroon tayo ng maligayang tahanan. Ngunit nagkamali ako, ang problema ay wala sa akin. Ang problema ay nasa iyo at sa iyong pamilya. Ang pamilya mo ay inooryentasyon lamang sa pera at kapangyarihan. Ikaw ay isang mabuting anak, ngunit isang mahina at mapagpalibhasang asawa. Hindi ka magbibigata habang nanahimik ka sa lilim ng iyong ina. Ibinaba ko ang baso. Pagod na ako. Ayaw ko nang magpatuloy sa mapagkukunwaring buhay na puno ng kalkulasyon. Gusto ko ng mapayapang buhay. Tumingin ko sa kanya ng diretso sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Maghiwalay na tayo, Daniel. Lumabas ang dalawang salitang iyon ng parang mahina, ngunit ito ang pagtatapos ng lahat. Nagulat si Daniel, nagsimulang bumagsak ang luha sa kanyang pagod na mukha, ngunit wala na akong naramdamang kirot, malamig na ang aking puso. Tumayo ako, nagbayad ng inumin,
at dahan-dahang umalis, iniwan siya na mag-isa kasama ang kanyang sariling pagbagsak. Ang proseso ng annulment namin ay nagpatuloy ng medyo mabilis, kahanga-hangang mabilis para sa ganoong bagay. Malamang ang pamilya ni Daniel ay ayaw ng matagal pang mahigpit ang pagkakahawak ng kahihiyan. Nang hawak ko ang official na papel ng annulment mula sa korte, hindi ako umiyak at hindi rin ako nalungkot. Sa halip, naramdaman ko ang isang napakalaking gaan, parang natanggal ang isang makapigil na bigat mula sa aking mga balikat na tagal na nagdumog sa akin. Ang aking buhay ay nagsimulang lumipat sa isang bagong kabanata. Hindi na ako bumalik para manirahan kasama ang aking inay. Naghanap ako ng maliit ngunit maayos na condominium unit malapit sa aming opisina. Gusto kong personal na muling magsimula sa lahat. Ang unit ay idinisenyo ko mismo. Bawat sulok ay nagdadala ng aking estilo mainit, simpleng, puno ng liwanag. Ang aking trabaho ay naging mas maliwanag. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, parang may bagong enerhiya akong natuklasan. Nagtatrabaho ako ng buong-buong, ang mga ideya ay pumupuno sa aking isipan. Pinagkatiwalaan ako ng kumpanya ng mas malalaking proyekto at natapos ko ang lahat ng mahusay. Natuklasan ko ang kasiyahan at pagkilala sa trabaho, ang mga bagay na matagal ko nang nawala. Hindi ko na kailangang itago pa ang pagkatao ng aking inay. Paminsan-minsan, dumarating pa rin ang aking inay sa aking opisina para sunduin akong kumain ng tanghalian at nagtatawanan kami parang dalawang magkaibigan. Ang mga katrabaho ko na dating mausisa ay ngayon ay tinitingnan na ako ng may paggalang. Sa mga katapusan ng linggo, hindi na ako kinakabahan pa na umuwi sa bahay ng asawa, walang marahas na salitang haharapin ko roon. Sa halip, pumupunta ako sa aking inay, sama-samang nag-aalaga ng hardin, nagluluto ng masasarap na pagkain o tahimik na nagbabasa at uminom ng tsaa. Ang mainit na kapaligiran ng pagmamahal sa pamilya ay unti-unting nagpapagaling ng lahat ng sugat sa aking puso. Paminsan-minsan ay maririnig ko rin ang balita tungkol sa pamilya ni Daniel. Sinasabi nila na pagkatapos ng annulment, si Rico ay natisod sa pag-inom nang palagi ang trabaho ay nagpalya. Ang aking biyenan ay nagkasakit at laging nalulungkot at malungkutin. Si Daniel naman ay patuloy na namumuhay nang tulad noon, tahimik, papasok at palabas sa pagitan ng opisina at ng tahanan na kulang sa tawanan. Ngunit lahat ng bagay na iyon ay wala na sa akin. Binayaran nila ang presyo ng kanilang mga ginawa. Isang hapon, linggo, nakaupo ako sa balkonahe ng aking unit. Tinitingnan ang paglubog ng araw sa lungsod. Ang hangin ay bahagya, nagdadala ng halimuyak ng maliliit na halamang nakatanim ko sa palayok. Ang aking puso ay kaibang mapayapa. Nilampasan ko ang isang bagyo na dulas, nalungkot, nawalan ng pag-asa, ngunit sa huli ay natagpuan ko muli ang aking sarili. Natagpuan ko muli ang katahimikan ng aking kaluluwa. Ang buhay na naghihintay sa akin ay mahaba pa, at alam ko na puno ito ng kaligayahan, isang tunay na mapayapang buhay. Sa piling ng isang inay, na palagi akong mahal at poprotektahan ng walang anumang kondisyon. Tapos,